Painit ng painit ang pasiklaban sa kantahan sa Season 3 ng Masked Singer Pilipinas. Ayun, kung natuloy pala ako ng sali dyan, ganong kakanta kami ng nakaganon. Ah, ganun? Oo. Inimbitahan ka? Oo, tinawagan ako ni Ma'am Shena eh. Ah, Oo, talaga? ang magiging costume Jollibee ang ko, tutube. costume mo. Yun na nga, tutube. Inunahan mo pa ako ha. Ang saya mo ha? Anong costume bagay? Hindi, wag yun kasi hindi natin sponsor yun. McDonald's ang tayo. bagay sa akin. Eto na nga. Mas masarap ang McDonald's. Ay, sinabi mo. So, ito na nga mga kapatid. Isa na namang masked singer ang maaalisan po ng maskara ngayong linggo. Sa 16 na masked singers, 3 po ang natanggalan ng maskara. Sino Si to? Rats the Riches at singer-comedian Pooh. Si Fontasa na si Jenny Desiderio at ang latest ay si Poppy Love na si Ima Castro. Dahil na-unmasked na sila, ibig sabihin tapos na rin ang kanilang journey sa Masked Singer Pilipinas Season 3. At ngayong linggo nga, 4 na masked singers naman ang sasalang at isa sa kanila, maaalisan din po ng maskara. Tutok lamang tuwing weekend mga kapatid sa Masked Singer Pilipinas sa Season 3. Dito po yan sa TV5. Yung kayang mga nandoon sa itaas. Paalisan ng maskara? Na nagmamaskara. Naghain po ng... Uy, sandali lang ha. Naghain daw ho ng reklamong violence against women and their children o VAUSI ang dating singer-actress na si Lindsay Custodio laban sa kanyang asawang si Frederick Cale. Kabilang sa reklamong isinampa ni Lindsay ang sexual, emotional, verbal, and psychological at economic abuse na umano'y dinanas niya sa panahon ng kanilang pagsasama ng kanyang mister. 2022 po nang ikasal sina Lindsay at Frederick. Pero ayon sa singer, nagsimula ang kanyang kalbaryo matapos ang kasal. Noong 2024, sinampahan po ni Cale ng kasong cyber libel si Lindsay. Bukod pa yan sa kasong perjury na na-dismiss kinalaunan. Wala pa hong pahayag ang kampo ni Cale kaugnay po ng naturang reklamo. Samantala mula naman sa pagiging hit online series, nag-hit din po ang bawat soundtrack ng kilig serye ng Ang Mutya ng Section E. Mga kapatid, para po sa pagmamahal sa Section E Nation, lahat ng awiting minahal nyo ay itatanghal po ng live OPM stars na sina Rob Daniel, Amiel Sol, Earl Agustin at GAT. Gaganapin po ang Mutya OST live concert on June 20 sa New Frontier Theater. Mapapanood pa rin po gabi-gabi ang Mutya ng Section E only here on TV5. Naghain po naman ng not guilty plea ang direktor na si Daryl Yap kaugnay po sa kasong cyber libel na isinampa ni Bossing Vic Soto. Inihain niyan sa pre-trial sa Muntinlupa Regional Trial Court. Hindi dumalo si Soto sa pre-trial. Ayon sa kampo ng direktor, may pakakataon po naman daw na magkaroon ng pakikipag-areglo. Sabi ho naman ng abogado po ni Bossing Vic, hindi pa raw niya nakakausap ang kanyang kliyente kaugnay po sa pakikipag-areglo. Pero nauna rin pong iginiit ng Itbulaga host na tuloy ang laban. Sa August 19, ang susunod pong hearing kung saan kailangan dumalo ni Soto. Nagugat nga ang kasong ito sa trailer po ng pelikulang Pepsi Paloma kung saan binanggit ang pangalan ni Bossing Vic. Naku, ito naman mga kapatid, hindi lang siya nangunguna sa paghahatid ng balita dahil ang una sa lahat anchor po natin dito sa Kapatid Network na si Jiggy Manikad, mapapanood nyo na rin po on Netflix. Tampok po si Jiggy Manikad sa 5-part docu-series na I Love Filipino na mapapanood nga po simula ngayong June 12. Ikukwento po dyan ni Jiggy Manikad ang iba't ibang aspeto ng ating Filipino identity, gaya ng ating mga pagkain, musika, sining, arkitektura at maging sausawan. Direktor po niyan mismo ang misis ni Jiggy Manikad na si Marnie Manikad. Ano yan? Parang yung kay Alex Calleja? Hindi yun. Docu-series nga Ay, sorry. Oo, pwede rin dito, no? Oo. Yung Think About It. Oo. So ito po, abangan nyo, June 12 ipalalabas po ito. So ang director is the wife mismo ni Sir Jiggy, si Ms. Marnie Manikad.